ikaw ba yung tipong hindi ka nag-headset? Sa? Pag nasa bus, yung nasa train. Nakakairita yun uncle yun Tigilan mo yun. Yung naririnig ng lahat. Di naman. Yung pag nasa carousel ka. Ginagano ko pa nga. No! Pag nasa carousel ka, sasabihin ko pa nga, gusto ko sabihin, sir, meron akong headset, bigay ko sa'yo. Huwag kang ganun, Eric. Yung reel mo, dinig ng buong landmark. Sorry, game na game. In a way, babaero ko. Ha? Diba? Kasi, ang dami kong mahal na babae. Batiin mo naman ako. Happy Women's Month. Thank you. And susuot-suot siya ng ganyan, tapos pag pinituhan, magagalit. Ang sagot ko dyan, ba't mo pipituhan? Correct, diba? In the first place, bakit ka nakaisip ng gano'n? No. Yung diba? macho mentality na yan, dapat tanggalin na sa utak ng tao. Akala mo nasa inuman. Yeah. Na wag mong gawing dahilan yung edad mo na kasi ganito kami mga lalaki nung kami. Hindi. Papunta pa lang kayo, papalik na, di ba? Oo. Paano kung pabalik ka, wala ka naman dala? Correct. Importante. Welcome sa Usapang Magaang pero may laman. We'll be giving you our takes on issues and topics na napapanahong mapag-usapan. Pero ito naman ay ang akin lang. Okay. Women's Month. Batiin mo naman ako. Happy Women's Month. Thank you. And happy birth month sa'yo. Ay, oo, salamat. Diba? Happy Women's Month sa lahat ng kababaihan, Mm-hmm. to the women who came before us, Yes. and the women who are coming after us. Yes. And for the sake of inclusivity, oo, lahat ng kababaihan. Oo. Yes. Woman. Whether you were born a woman, basta transitioned transition into a woman. to becoming a woman, basta ikaw ay isang matino at kagalang-galang na babae. Ayan. Hindi, kahit na hindi na yung mga hindi matino. Babatiin ko na rin siya. Oo, yung hindi matino. Yung, kilala mo naman, kakilala ka ngayon doon, di ba? Hindi, at saka sa lahat ng nagmamahal sa kababaihan. Di ba? Mga ama ng tahanan, mga kapatid, Yes. mga kapatiran, mga kalalakihan. Oo. Alam mo, yun Eric I think pag Women's Month, ang nagiging misconception kasi dyan, ay, yan na naman kayo, gusto nyo na naman, kayo lang. Bida, ganun. Bida. Oo. Siyempre, dapat talaga bida kami. Bakit Well, hindi? Hindi naman ako mag-object doon. Hindi, pero alam mo, Or else, outside na kulambo ako mamaya, di ba? Oo, tsaka gusto mo multuhin ka ni Mami? Ayaw. Ayaw. Mami, love you. Hindi, alam mo, ang pag-recognize ng kababaihan, ano yan parang that sends a message na we are all equal. Mhm. Diba? Anyway, pakilala muna tayo sa po si Rosel. Ay, isa po akong babae. Apo. At ako naman po si Eric. Isa po akong lalaki. Ayan. Na nagmamahal. Na nagmamahal. Mahilig magmahal ng babae. Ayan. Kasi nga, you have a wife and three lovely daughters. Yeah. Ayan. So, Mama's boy ka rin. mama's boy din ako. Wag So, kung i-deny. tutusin, in a way, babaero ko. Ha? Diba? Kasi, ang dami kong mahal na babae. Asawa ko. Mm. 3 anak ko, nanay ko. Oo. May kapatid din akong babae. Ayan. Mag-ingat Diba? ka. ha? So, Kasi ang connotation in a ng different babaero context, babaero po ako. Babaero ka. Ayan. Alam mo ito, bago ang lahat, Reddit story time. Okay, sige. Tama. Ano ba makukuha natin sa Reddit ngayon? Okay, I will read this. It says, don't be afraid of a woman who already knows her worth. In Filipino, huwag kang matakot sa isang babaeng alam na kung gaano siya kahalaga. Yan. Okay. I've read so many posts saying things like, never date a woman who already has her life figured out. Uy, talaga. Her career, her stability, and her sense of direction. She'll never need you. She'll never adjust for you. And she's too independent to love you fully. And every time I see that, I can't help but shake my head. Yes, I am that kind of woman. I've worked hard to get to where I am. I built myself through struggles people will never fully understand. I came from a broken family, but I was never unloved. My grandparents raised me with a kind of love that was deep and unconditional. Because of them, I never let the label broken family define me. Instead, it became my strength. I am a woman of truth. I know what I want in life. I know what I deserve. I know how to stand on my own, and I'm not afraid to do it. But here's the part most people miss. Just because I can stand alone doesn't mean I want to stand alone. Just because I'm strong doesn't mean I don't crave gentleness. And just because I have stability doesn't mean I don't long for partnership.
Being with a woman like me doesn't mean you won't matter. It means I won't depend on you for my identity and my survival. But I will choose you every single day because I want to, not because I have to. Oh, bongga nito. If that intimidates someone, then maybe the issue isn't that I'm too much. Maybe the issue is that they are too little. So don't be afraid of women who have already built their lives. Be proud of them, celebrate them, love them. Because when a woman of truth, stability, and strength chooses you, she's not choosing you out of need. She's choosing you out of love. And that to me is the purest kind of love there is. Oh, ganda naman ito. Wala na. Parang ako nagsulat. Char! Finish na. Finish na? Finish na. Fourth Pack up quarter. na? Pack up. Tapos, May panalo. grade na? Oo. 98, 99. 99 plus. Wow, hindi pwedeng 100. Hindi pwede. Masisita tayo. Huwag kang matakot sa isang babaeng alam na niya ang kanyang halaga. You know what? Diba? A certain woman comes to mind. Okay. Siguro tribute ko na rin sa kanya to. I'm not talking about my wife. I give her tribute every day. Mm. So, di ko alam kung matutuwa siya pagka binanggit ko siya dito eh. Oh, go. My sister. Yeah. Si Ate Diti. Yeah. She's a single mom of 2 Yes. and probably one of the strongest women I know. Ang galing nga ni Ate Diti. Oo. Talino pa. Talino pa. Ganda pa. Oo, maganda pa. Di ba? Siyempre, kapatid ko yan eh. Yung gwapo ba magkakaroon kapatid na pangit? Hindi, di ba? Oo nga. O, sige na, ikaw na naman. Sorry. Umaling na naman sa'yo. Sorry Hindi, na. pero bakit nga? Ano para sa'yo? Let me ask you, as a man and looking at your sister, what makes you say that? Well, yung mga sinabi kasi dito, wait, let me open Sige. that up. Again, yung binasa mo ngayon. Meron ditong ayan I am a woman of truth. I know Yes. what I want in life. I know what I deserve. Kasi, wow, parang isisiwalat ko ba yung buong storya ng kapatid ko dito na hindi niya alam. She has been through a lot. Okay. She has been through a lot, especially with relationships. Sabi nga namin magkakapatid, kasi siya lang ang nag-iisang babae sa amin. 5 kami. 4 na barako, tapos siya yung nag-iisang babae. So, sabi nga namin, parang minsan, ako mismo, dahil kami magkasunod, parang hindi ko siya naprotektahan dun sa mga dumaang relasyon sa kanya na hindi dapat. Aha. Pero, I know she doesn't mind. Dahil, kaya niya Kaya niya sarili niya. So, alam niya kung ano yung worth niya. So, pag nararamdaman na niya na hindi dapat to then stop. Totoo yan. So, ganun siya. Without, hindi importante yung, baka sabihin ng ibang tao, ganito, sabihin ng ibang tao. Wash a care. Wash a care. At importante yun. Yeah. Yung babae man o lalaki, na alam mo kung ano yung halaga mo. Mm-mm. Na hindi ka nakadepende sa kung anong sasabihin ng iba tungkol sa worth mo There was a as a time person. that I had to remind her how valuable she was. Yung totoong worth niya. Aha. Because sometimes, ikaw, aminin mo rin, women can sometimes be too emotional. Uy, sobra. Diba? We're just in touch with our feelings. Not Hindi namin unlike- tinatago. Not Hindi unlike katulad us. nyo. Yeah. Oo. Ako, admittedly, maraming beses ako na hindi talaga. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko or dapat ko maramdaman. Pero, unlike women nga, I had to remind her na yung nararamdaman mong pagmamahal para sa isang tao, don't let that cloud your judgment about yourself. Yes. Don't let that be something that would make you take a backseat na hindi naman talaga dapat. Dahil nag-a-adjust ka dun sa isang taong alam mong inferior sa'yo. Ayan, totoo yan. Diba? Totoo yan. Tama yan. Dahil dinidikta ng kultura ng Pilipino na dapat ang babae sumusunod sa lalaki. Paano kung ganun ka ka-strong, ganun ka katalino, ganun ka kagaling? At saka bakit kailangan ganun? Bakit kailangan may sumusunod lang? Hindi ba pwedeng sabay na maglakad? Yes. Sabay kayong lalakbay. Oo. Diba? Na magkatabi, magkatuwang. Kaya nga magkatuwang yan eh. Magbitbitan kayo. Pag yung isa napagod, bitbitin mo. Pag ikaw napagod, bitbitin ka niya. Totoo. Diba? And then I think also a woman of choice, ang mga babae, they have to be
and I teach this to my children. Mhm. Yung dalawa kong anak na babae at yung anak kong lalaki when I talk to him about respecting women. Mhm. Sinasabi ko lagi sa kanya na, alam mo, ang tao, may power of choice yan eh. Empowered tayo lahat na kailangan, hindi tayo sinasabihan na kung ano dapat mong isipin, kung paano ka dapat. Siyempre yung guidance as parents nandyan. Mhm. Pero decisions in your life na nakatanghod ka sa desisyon ng iba para ikaw gumawa ka ng desisyon para sa sarili mo. Hindi dapat ganun eh. You should always be empowered to make your own choice na hindi ka pinipilit sa kahit anong aspeto. Yes. 'Di ba? As long as, syempre, i-weigh mo rin yung options. Is this a good choice? Mhm. Is this a bad choice? But you should not be vilified for your... What's vilified? Vilified! Spell! hindi ka dapat kinukutya. Yan. Dahil sa desisyon mong gusto mong tumayo sa sarili mong paa, sa desisyon mong manindigan sa mga gusto mong panindigan. Lalo na kung tama. Yes. Diba? Yes. I mean, as simple as, kunyari, a choice about what you wear. Diba? Ibaba muna natin sa ganung basic. Diba? Okay. O, teka, Mhm. alam ko, Mhm. ikaw, diba, kunyari, girlfriend mo, nung girlfriend mo pa si Vicky, concerned ka, uy, ba't ka naka-sleeveless? Ang Pinoy, ganyan eh. Makasuot lang ng short, uy, ba't ganyan yan? Actually, And I siguro- understand it. Pero, it doesn't mean, for me as a woman, na my choice to get dressed in how I should be dressed, hindi siya dapat dahilan para i-assault ako Yeah. o bastusin ako dahil sa sinuot ko. Kasi decision ko to. On a eh. lighter note, kasi never ako naging conservative about, kahit nung girlfriend ko palang wife ko, Ay talaga. hindi, I let her wear what she wants to wear. Although hindi naman siya talaga rin yung mahilig maglabas ng balat. Ayan. But during the times that she had to, parang okay lang. Mm. Ganun. Parang ang ayoko lang, na ngayon din, tinuturo ko sa mga anak ko, huwag kayong baduy. Yan talaga yung color Totoo. combination mo. Di ba? Parang, yan talaga. Tsaka, susuitin mo yan. Ba't ganyan yung sapatos mo para dyan sa get up mo na? Yun lang yung sa akin. But, when my eldest was being the usual early teens dati Yes. na nagpapakita ng pusod, Yes, mababa yung yes. pantalon, okay lang sa akin. Ang Oo. sabi ko, yung pusod mo madumi. Teka, linisin natin. Di ba? Yun. Ako, hindi. Kasi I don't see the point in actually hindi naman sa pinutulak mong magpaka-liberal yung anak mo. Diba? But if that's their choice and you know that they're mature enough or wise enough to actually not make a fool out of themselves, bakit mo pipigilan? Sa totoo lang, this Yeah. is a very tricky topic. Kasi nga, Kaya kunyari, kailangan mag-inhaler. Sige. hindi, pero totoo eh. Kasi isipin mo, ang bata ba, bibihisan mo na para siyang, wow. Ayan. Kunyari, 5 years old, pero Oh my naka-backless. Sorry. Parang, Nakalimutan ko kanina rin yan. Yan din yung isa sa mga hate na hate ko. oo eh, di Na ba? nakikita. I mean, young girls na binibihisan ng ano yung tawag sa nakatali dito? Halter top. Yan. Yung ganun. Oo, yung 3 years old na naka-heels. Nakamaong na skirt. Tapos, lalagyan mo ng boots na Oo. anong material yung parang gamusa. Ganyan. Hindi kasi, Ayoko nung ganun. oo, it's like you are sexualizing a very Sorry. young child. Yeah, basically. Oo. Yeah. Yun iba yun ha. Hindi yun yung sinasabi ko. Pero ang desisyon ng isang taong nasa edad, and then meron siya, mananamit siya. Siyempre, pag nasa opisina ka, huwag ka naman magbikini kasi meron, Correct. there is what you call, Depende kung lifeguard ka. ay, oo, Diba? pwede. O kaya, malamig sa opisina, baka magkasakit Oo. ka. Yeah. Hindi, kasi di ba meron, what do you call that? Dress Dress code! code! Oh, thank you, Dan. Pati hindi natin naalala, ilang taon ka na? Kalimutan mo na? Dress code. Hindi, dito sa ABS may dress code Madalas kasi ako hindi sumusunod sa dress code. Ayan, paghahalata ka eh. Alam mo bang dito, bawal yung walang kwelyo noon? Yeah. No, Well, let me just, yung mga, kukwento lang namin ni Rosel, Oo. mga listeners and viewers natin. Before, okay. nung time po namin sa FM radio, hindi pa kami nakikita. Wala pang online dati. diba? Yes. But our boss, the late great Lito Balquedra Jr., si Boss LBJ. Yes, si diba? Boss LBJ. He required us every day na pagpapasok ka, pang lalaki, kung hindi mo kayang mag-polo shirt ka. Mag-polo shirt ka. Parang ganito. Kaya palang dahil mong T-shirt. ganyan eh. Na, Oo. na may kwelyo. Okay. Hindi po pwede naka-round neck. Okay. Lalong hindi po pwede mag-shorts. Oo eh, kasi
you respect the institution Yes. where you work, Yes. diba? Yung lugar kung saan ka And you know what? nagtatrabaho. It gave me additional confidence. I was dressing up smart Mhm. every day. Mhm. So yung feeling mo sa sarili mo, parang, uy, Oo, Okay syempre, talaga. nakakadagdag yun. oo. And di ba for a time, I took a leave of absence. Tapos pagbalik ko, galing na ako ng ibang industriya. Nagbenta ako ng gamot, di ba? Mhm. So I had neckties and long sleeve shirts. Yes, I remember. Tas Dumarating ginamit- oo, dumarating ginamit kang ko yun. nakakurbata dito. Nakakurbata ako, naka-long sleeves ako, papasok ako para magprograma. Di ba parang, wow. Oo, Okay. mukha kang professor eh. Oo. Tsaka advantage nun, hindi ako sinisita ng guard kahit wala akong ID. Ay, kasi nga, di ba? Mukha kang sir. Sir, good morning po. Hindi, pero mabalik lang dun sa clothing, ha? Hindi ka dapat kinukutsa dahil nagdesisyon ka or sinasaktan kasi ang suot niya ganyan eh. Correct. Babastusin ko siya dahil ganyan ang suot niya. Di ba, yung may dumaan na naka-skimpy shorts, tapos pinituhan mo, wit-wiw. Ay, Oo. sira ulo kasi sabihin mo, susuot-suot siya ng ganyan, tapos pag pinituhan, magagalit. Eh, ang sagot ko dyan, ba't mo pipituhan? Correct. Who In the gave first you, place. di ba? Diba? In the first place, bakit ka nakaisip ng ganon? Yung Diba? macho mentality na yan, dapat tanggalin na sa sa utak ng tao. Alam mo kaya maraming naiipit sa ganyan eh. Mga na-stuck sa 1972. Oo, and I Alam mo yun? think just recently with what's happening, nakikita natin na very important officials nagsasalita ng mga bagay tungkol sa kababaihan na akala mo nasa inuman. Yeah. Na wag mong gawing dahilan yung edad mo na kasi ganito kami mga lalaki nung kami. Hindi. Hindi na eh. Nasang Hindi na anong ganun. nasang mundo ka na ba, 'di ba? Kasi kung pagkamacho lang din ang pag-uusapan natin, siguro wala nang makakalampas doon sa ginawa namin dati ni Martin D sa programa namin eh. 'Di ba? Diba? And parang it took us some time to realize na, I think we're setting a bad example right here. Hindi ako And kasi we had to stop. You di know? ba? Iba yung sabihin mong a fun, sexy program na Yeah. yun yung intent. Kesa ikaw, yun yung isinasabuhay mo bilang tao. Correct. Kasi sa aming mga kababaihan, ang empowerment for us, it's having a choice. Ito lagi ko sinasabi sa mga anak ko eh. There was a time, not too long ago, na ang babae hindi pwedeng bumoto, hindi pwedeng mag-aral. Yeah. Pag babae ang anak mo, automatic, sa bahay na lang yan, ang pag-aaralin si kuya. Mhm. Di ba? And in some parts of the world, it's May still mga happening bansa pa rin na today. ganyan. Oo, na di pagka ba? lumabas yung anak nila na babae, disappointed both parents. Oo, na anong gagawin Diba? ko dito? Oo. Di ba? Palamunin. Hindi ko na babanggitin Ibebenta. kung anong Diba? bansa yun, pero hindi natin sila like. And we've come a long way sa bansa natin, kaya wag tayong umatras pabalik, Yeah. 'di ba? Wag tayong umatras pabalik. Let's empower each and every one of us, 'di ba? Mhm. Ang kababaihan, gawin siyang hindi at ang kababaihan pag humingi siya ng ganun, hindi dahil gusto niyang higitan ng lalaki. Yep. That's not it. It's asking for an equal platform. Kami mga kababaihan, we want to punch up and not kick down the other gender. Ibig sabihin, gusto namin mag-break free doon sa mga limiting beliefs nyo tungkol sa amin. Hindi kami humihingi ng equality dahil gusto namin kayong pababain. It's not that. We want to be on the same level playing field. We want to break free from the oppression kasi kailan lang hindi kami pwedeng bumoto. At yung sinasabi kong kailan lang, hindi pa 100 years ago Hindi yan pa, ah. hindi 'Di pa. ba? Yeah, Hindi yeah. pwedeng bumoto, yung mga ibang babae hindi nakakapag-aral, uunahin si kuya kesa 'di ba, yung mga ibang babaeng sumunod sa kanya. Dapat all we're asking for is that level playing field in the workplace. 'Di ba? Bakit minsan ang sweldo ng lalaki mas mataas sa babae? Pareho lang naman yung kanila sa plantilla, pareho lang sila. And this is still happening sa States. Ang lakas niyan. Alam mo, honestly, I'm very, very grateful. Ang ABS-CBN plug. Hindi, pero totoo. Yeah. I'm happy. Dito sa kumpanya natin, we've had Women a are chairperson na babae. Yep. 'Di ba? We've had CSC, di ba? CSC. Ma'am Charo. May direktor na babae. Yep. 'Di ba? May direktor na from the LGBTQ. 'Di ba? Mhm. Hindi issue yung gender as long as magaling ka. Yes. And I think that should be the standard. That is where everyone is empowered. Babae man o lalaki. And ako, I'm not patronizing women just for the sake of having this good episode Yes. and just for the sake of having something na mag-a-agree kami ni Rosel. I mean, the heck, I could disagree with her all day. Pero siguro I'm one of those men. Gen X ako eh. Gen X, solid Gen X to talaga. Yes. Marami tayo sa Gen X na mga kalalakihan. Guys, alam natin, marami sa atin yung macho pa rin mag-isip. And
I think nothing's wrong. Walang mali sa ganung pag-iisip if you do not publicize it. If you do not put it out in the public. Kung kayo-kayo lang nag-iisip, sige, bahala kayo sa buhay nyo. Di ba? Meron kayong close-knit circle, you think like that, and you keep your discussions within yourselves, the hell do I care about you guys? Di ba? Pero kapag maggagawa ka ng statement out in the public, you're a public servant, you're an elected official, meron kang, pwede kang sawsawero ka lang, ganyan. Pero you have a lot of clout. Meron kang solid following. And then you make statements out of that born macho mentality. Hindi na eh. Oo. Lipas na, Brad. Lipas na. Extinct na, pa-extinct na yung lahi mo. At saka Diba? hindi. Yung mentality niya ganun, if you say, Gen X ako boomer ako pinanganak ako ganito, ibig sabihin hindi ka pwede mag-evolve. Hindi ka na nag-evolve, Hindi diba? ka na pwedeng magbago ng pananaw. Daig ka ng dinosaur. May Diba? pinapanood ako sa Netflix. Diba? Paano nag-evolve yung mga dinosaur? Maliit din pala sila dati. Tapos lumaki. Lumaki. Ikaw, di Ikaw, ba? ganun na lang. Naiwan ka na sa ganun. Kumbaga, Diba? sumabay ka rin sa panahon. Huwag mong ikahon yung pag-iisip mo at mga paniniwala mo doon sa mga nakasanayan mo na Yeah. mali naman. Mm. Lalo na pag nakikita mo around you na hindi na ito ang mundo. And Diba? if you have this belief talaga na hindi, tama ako. Tingnan mo na rin yung mga belief ng mga iba na nasa paligid mo. And wag mong tatapakan. Yun nga. Di ba? Don't push them down. Yes. Wag mo silang ituturing na hindi importante. Yung, Okay. yung kasalukuyan na pag-iisip. Dahil ikaw, mas matanda ako ay papunta pa lang kayo, pabalik na Pabalik ako. na, di ba? Oo. And Paano kung pabalik ka? Wala ka naman dala. correct. Kaya yung importante, you're on your way back, you're on your way home, pero marami kang dalang experience na positive. Totoo yan. And Diba? ako, I think always, parang what we should remember is, kailangan din nating intindihin yung mga pananaw ng mga ibang taong nakapaligid sa atin. I think, sorry, I just want to add this, no, kasi feeling ko ang layo, pero it is Women's Month. Mhm. And I feel like sa lahat ng mga kababaihan, you have to know that you do have a choice, 'di ba? Meron kang karapatan magdesisyon kung ano ang gusto mong trabaho, kung sino ang mamahalin mo, Yeah. kung ano ang gusto mong pag-aralan. Kung mag-aaral ka man o hindi, sana mag-aral ka, 'di ba? I mean, hindi ka dapat nakadepende sa sasabihin ng boyfriend mo na, alam, sa tingin ko dapat ganito ka. Yeah. 'Di ba? Think for yourself. 'Di ba? Tsaka may karapatan kang magsuot o Na- hindi magsuot ng damit na wala dapat bumabastos sa'yo. Oh, tama 'yan. Di ba? Totoo. Hindi You can wear perfume lang, pero pwede ka pa rin hindi bastusin. dahil hindi excuse 'yun para Dahil hindi bastusin. excuse yun para Hindi bastusin ka. excuse 'yun para bastusin ka. Di ba? Pabango lang suot mo, so be it. Ang akin lang, huwag kayong matakot sa babaeng alam niya ang halaga niya. 'Di ba? Mhm. Don't be afraid of a woman who knows her worth, because this woman is going to go far at mabibitbit ka niya, masasabayan ka niya. Sabay kayong mag-grow together. Whether this person is your sister, your professor, your mom, the person you love, your daughters, be proud that they have a mind of their own. At ikaw man, kung ikaw ay isang babae, huwag kang matakot. Makiba ka. Yan. Di ba? Tama yan. Pagka nagkaroon tayong pagkakataon mga alsada tayo. Hindi. Ang akin lang, it all boils down to respect. Siguro dahil galang apelido ko. Yes, magalang Pero ka. kailangan talaga respeto. Respeto sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang babae. Respetuhin mo siya. Ikaw man, lalaki ka man, o babae ka rin. Respetuhan lang naman talaga. Yes. Let's Diba? break free from oppressive systems. Yes. Naks, ang lalim. Laliman pa natin sa susunod. Oo. Kaya, mga kapamilya, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, maraming salamat. I hope you liked this episode. I loved it. Meron pa tayong mga pag-uusapan similar to this one. Pero kung gusto nyong balikan, the past episodes that we had, we're on YouTube and on Spotify. So, comment kayo para meron din kaming alam sa mga iniisip nyo. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nakinig sa amin. Thank you for always sending in your comments and always listening and watching us. Yan. At syempre, hanggang sa susunod, ito naman ay
ang akin lang.